Dahil si Vice President Sara baka damaged goods na eh. After the midterm, no? After the midterm dahil maraming ang bakal sa kanya, Why no? so? Why so? Bago po tayo magpatuloy, hayaan niyo po muna akong magpasalamat sa inyo, sa aking mga dakilang manunood, sa aking mga patuloy na sumusuportang subscribers at sa mga nag-share at nagla-like, nagko-comment sa aking mga videos. Maraming salamat po at dun sa mga sumusuporta at dumidepensa sa akin, dun sa mga nagbabash sa akin na hindi ko naman kailangan laging idepensa ang sarili ko, pero dinidepensa nyo ako. Maraming salamat po sa inyo. At dun sa mga bashers po, please take time to understand po ng mga vlogs ko. Pagkat hindi naman po kayo ang kinukontra ko. At ang kinukontra ko lamang po ay ang mga masamang kagawian, masamang actions at masamang pananalita at mga masasamang ginagawa ng mga taong ibinablog ko, ano po. So, hindi nyo po ako kaaway at hindi ko po kayo kalaban. Ano po? Tulad ng lagi ko pong ine-explain na tayo po ay nasa gitna lamang. Ang ibig ko lamang pong sabihin, hindi ako against kay VP Sara personally mismo, against po ako sa mga ginagawa niya. Kasi alam niyo naman po, vocal naman po ako sa pagsasabi na dati akong supporter ni VP Sara. Kaya lang sumala siya ngayon, pumaliwa, nag-iba siya. Kaya hindi na ako sumusuporta sa kanya kasi alam naman po natin na ang mga pinaggagawaan niya ay against sa professionalism and against sa sinumpaan niyang profession at sinumpaan niyang posisyon sa ating lipunan. At hindi rin po ako nagbablog na ito para ayunan si PBBM dahil gusto ko siya. Binablog ko po ito dahil siya ang nakikita kong mabuti at kailangan po nating suportahan ang ating otoridad. Pagkat yan ay ibinigay ng ating Panginoon, siya ang ating susuportahan. At hindi po dapat tayo magrebelde laban sa Kanya. Kaya po, ang ipinaglalaban ko ay ang katiwasayan at kaayusan at kung ano ang nararapat at kung ano ang mabuti at nakakabuti po at makakabuti sa ating bayan. Magkaisa po tayong lahat. Ito po, panoorin natin kung bakit at paano nasabi ni political analyst Ronald Llamas kung bakit sinabi niyang damaged goods na daw si VP Sara. Nung finload nila si Baste, who knows? Baka siya nga yung patakbuhin kung siya ay mag-scale up. Dahil si Vice President Sara baka damaged goods na eh. After the midterm, no? After the midterm dahil maraming ang bakal sa kanya, Why no? so? Why so? Quickly, why so? Well, una, dahil naubos yung hugpong, yung kanyang partido, yung members, naubos yung PDP laban. So, yun yung unang damage. Ikalawa, from a high of more than 80%, ngayon ay humahampa siya na 60 up. So, ibig sabihin, yung medyo bumababa siya. Kung yan ay magpapatuloy after the midterms, kung halimbawa ma-wipe out sila o mga isa o dalawa lang ang manalo, then dagdag yan na banat sa kanya. At ikatlo, kung merong susulput na alternative like Raffy Tulfo or someone else. No? So, tatamaan siya. Kaya hindi fix yung pagiging leader niya ng PAC going into the 2028 presidential election. Yan ay moving parts. Gumagalaw yan. At for now, ay medyo pababa yung kanyang galaw. Damaged goods na daw si VP Sara. Ayon ito sa isang political analyst na si Ronald Llamas. And, well, somehow, totoo naman po talaga when it comes to her political career, talaga namang maituturing na nating damaged goods na siya kasi hindi na ganon kaganda yung karera niya at hindi na ganon kaganda yung kanyang reputasyon bilang vice presidente. Di po ba? Ang dami niyang pinagagawang mga kabulastugan, mga pagiging bratinela niya, ang dami niyang ginawang wala sa align, unprofessional na gawain at sistema. She proved herself to be, unfit for the high position sa politika. Lalo pa sa pagiging vice-presidente kasi hindi nga siya marunong mag-control ng sarili niya. And talaga yung demeanor niya, napasiga-siga siya na para bang walang babangga. Hindi na siya, parang na siyang komunista, po, na hindi na kailangan pang
pag-usapan, basta sinabi niya, yun na yun. Grabe, basta alam niyo naman po yan, napapanood niyo naman siya, no? Tulad nga po ng mga sinasabi ko, ang mga vlogs ko, ang mga videos ko, ay laging may kasamang ebidensya. Pag kailangan kong mag-share ng mga bagay na mabibigat at kailangang malaman nyo, kailangan natin lagyan na ng ebidensya. Hindi po tayo gumagawa-gawa lamang at hindi po tayo fake news. Pagkat alam nyo naman po dito sa channel ko ay pawang katotohanan lamang po at doon po tayo nakakiling kung ano ang mabuti at kung ano ang makajos at nararapat para sa ating bayan at itinatakwil po natin ang anumang uri ng kasamaan pagkat yan ay kalaban ng ating Panginoon at kalaban ng mamamayan. Ayaw po niya ng mga kasamaan. So, hindi po magtatagal ang mga masasamang tao, ang masasamang gawain. Sila po ay mawawala at hindi sila mananaig. Pagkat ang lahat ng bagay po ay may hangganan. Dahil si Vice President Sara, damaged goods na eh. Maraming ang bakal sa kanya. May punto naman po siya, di ba? Talaga namang kung sa political career niya, sinira niya. Siya mismo ang sumira sa sarili niya. Kaya siya natawag na damaged goods. Kasi hindi na best para sa kanya na magpatuloy pa ng mga ganyang gawain kasi nasira na siya sa taong bayan. Ano po, may sumusuporta pa man sa kanya, pero talaga namang nalalabuan sila pagkat hindi nila nakikita kung ano yung pinaglalaban ng mga sumusuporta kay PBBM. Sapagkat doon lamang po tayo sa tama. Ano po, wag kayong rebelde pagkat yan ay masama. Tandaan nyo po ang isang basihan na hindi nasa kabutihan ang mag-amang Duterte, si VP Sara at si Tatay Digong nyo nila, ay dahil minura nga po niya ang Panginoon at yan ay blasphemy at yan ay walang kapatawaran. At si VP Sara mismo, aminado siya na hihintayin kayo sa impyerno at pinroclaim na niya na siya ang presidente ng impyerno. Kung siya ang presidente ng impyerno at kayo ang taga-suporta niya, ano ang tawag sa inyo? Susunodin kayo sa kanya, di ba? So, wag nang ganon. Wag niyo na po siyang sundan. Alam ko may mga puso at isip naman po kayo na nalalabuan nga lang. Buksan niyo po ang mga puso at isip niyo at huwag yung mga vloggers ang kalabanin niyo. Intindihin niyo po kung ano ang mga sinasabi ng vloggers at ng video. At hindi naman, totoo naman po na ina-acknowledge ko naman and agree naman po ako na marami talagang vloggers na hindi puro katotohanan ng sinasabi, kundi gumagawa-gawa lamang. Kadalasan po dyan yung mga DDS vloggers na panay sila paninira, ganito, ganyan, paninirang puri. Pero wala po silang mga resibo at walang ebidensyang pinapakita, kundi pawang paninira po lamang. At yung iba nga po sa kanila ay ipapatawag na sa Kongreso, papag-explainin kung bakit ganun sila magsabi at kung bakit ganun ang mga vlogs nila. At tiyak na matatalo sila at mapaparusahan sila pagkat wala naman po sila talagang mga ebidensya. Ang lahat yun ay gawa-gawa lamang nila upang siraan ang ating presidente. Tama na po. Tama na. Tama na yung ganon. Huwag na magrebelde, magkaisa na po tayo. Alright po, maraming salamat sa inyong panunood at sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking mga videos. And sa mga hindi pa po nag-subscribe, please don't forget to subscribe, like, and share my videos para maraming marating at maraming mabuksan ang isipan. Thank you so much. And like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. Thank you again.